Itinuturing noon na ang Pilipinas ay may pinakamataas na antas ng edukasyon sa Asya. Subalit sa pag-usad ng panahon, napag-iiwanan na ang ating bansa sa pag-unlad hindi lang sa ekonomiya, kundi na rin sa edukasyon. Ano na nga ba ang katayuan at hinaharap ng edukasyon para sa mga batang Pilipino? Para sa detalye, Emil Carion. Sa kasalukuyang administrasyon ay binigyan ng mas malawak na pansin ang mga pangangailangan sa edukasyon. Sa pangunguna ni Pangulong Benigno Aquino III ay sinimulan ng napapanahong K-12 program. Sa 2014 national budget ay binuhos din ang 44.6 bilyong piso para sa pagpapagawa ng mga bagong classroom at gayon din ang pagkumpuni sa mga luma o nasira na. Sa tuwing sasapit ang pasukan ay paulit-ulit ang mga sinasabing kakulangan sa classroom na may 32,644 units ayon sa Actuang Alliance of Concerned Teachers. At ang kakulangan naman sa mga libro na 60 million na piraso ayon din sa ACT. Ang mga bilang na ito ayon sa Alliance of Concerned Teachers ay base sa kanilang pananaliksik para sa taong 2013. Ngayong taong 2014, tutok ang DepEd sa mga pangangailangang ito sa Metro Manila at ganun din sa mga kalayunan mismong si DepEd Secretary Brother Armin Luistro at ang mga senior DepEd officials ang nakamonitor sa mga nakakaligtaang rehiyon at probinsya. Andyan din ang mga patuloy na pagsisikap ng kagawaran na gumawa ng iba't ibang programa upang mabigyang pagkakataon ang mga Pinoy na makapag-aral, kabilang na ang mga OSY o mga out-of-school youths. Ang mga ito ay ang mga may edad na 15 hanggang 30 o ang mga hindi nakapag-aral o tumigil sa kanilang pag-aaral dahil sa iba't ibang dahilan. Gamit ang programang Abot Alam ay matutukoy at maabot ang mga out-of-school youth na interesadong mag-aral. Pero itong Abot Alam ay para doon sa mga napag-iwanan noong nakalipas na dekada. Pero sa implementasyon ay kaagapay sa Alam Project ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga pribadong sektor. Itong Abot Alam, ang gagamitin niya yung mga existing program. Kung sila ay makapag-aral at magkaroon ng trabaho, they will not be, used by politicians for vote buying. 2,000 piso ang nakalaang budget kada OSY na posibleng madagdagan pa. 13,000 guro o mobile teachers ang nakalaan para sa programa. Kung nais matuto o kaya naman ay magbigay kaalaman, maaring bisitahin ang www.abotalam.com.ph upang magparehistro o di kaya naman ay pumunta sa inyong mga barangay hall. Kapag nagpalista ka, magkakaroon ka ng Learner Reference Number. Yung Learner Reference Number, matutulungan ka hindi lamang ng DepEd, pati ng ibang mga ahensya ng gobyerno para makaangat ka at magkaroon ng oportunidad para sa iba't ibang uri ng pangangailangan mo. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion.